itong si Angel Ragaggio. Sabi niya, si Bongo utusan lang ni PRRD. Always remember, ang tunay na leader ay magaling na servant. Yan ang lagi mong pagkatatandaan. Oo, proud. Bongo should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is a good leader. Yan ang lagi niyong tatandaan. Dito ka matatawa. Alam mo kung bakit? Kanya-kanyang dahilan na yung mga tanso. Yung mga tanso, paano natin to ititwist? Eto pinangalanan na eh. Kasi nung pinangalanan na eh. Weak leader. Weak leader. Paano natin ito babaguhin? Alam mo, yung iba ko ano nahirit. Galit na ngayon kay Pangulong Duterte. Kesyo daw ulyanin na, kesyo namang kanor na, ganyan-ganyan na yung mga hirit. Pero dati, nung sinabi ni Pangulong Duterte na si Leni Robredo ay hindi capable maging leader, abay tuwang-tuwa sila. Praise Duterte! Praise Duterte! Oh, ngayon nung sinabi ng, si Marcos, weak leader yan eh. Baka hindi ka yayin ka na, masamang tao ka na, sinungaling ka na hindi, iba nagpipid sa'yo. O baka robot ka na lang, baka alien ka na, hindi ka na ganyan. O, di ba pambihirang buhay ito, sabi ko nga, nakakatawa ito mga ano na ito, tanso no? Grabe, as in, ito nangyayari sa kanila ngayon. Sumalpak sa mukha nila yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi dati idol na idol nila. Hinahangaan nila. Lagi nila sinasabi, magtiwala tayo kay Pangulong Duterte. Magtiwala tayo kay Pangulong Duterte. Yung idol mo, weak leader yan eh. Paano na? Ano nang gagawin natin? Ayan si Pangulong Duterte oh. Talagang alam mo, this is a risk for the president. Kahit sa munting anggulo, napaka-risk nitong part na to. Kontrahin mo ba naman ang pinaka-popular? Aminado tayo dyan, popular itong si Marcos. Kahit si Pangulong Duterte, alam niyang popular eh. Would he risk his being great president para lang siraan? Makinig kayo na mabuti ha. Ganito lang o kasimple yan. Simple lang. Kung si Pangulong Duterte ay nagsisinungaling, sa tingin ninyo, makakadagdag ng boto sa kanya ito? Tanungin ko kayo. Huwag niyong kakalimutan, senador ho siya, tatakbo siyang senador. At alam naman natin, kayo na nagsasabing mga tanso na 50% nasa inyo na. Sigurado ko, sa sinasabi ni Pangulong Duterte na tungkol kay Bongbong Marcos na weak leader, spoiled at higit sa lahat may baggage, sigurado akong mababawasan ang kanyang boto. Diba? Sigurado yan. Pero bakit niya sinasabi ito? Remember, kandidato siya. Alam niyo kung bakit? Kasi si Pangulong Duterte hindi na siya concerned dyan sa mga ganyan. Ang talagang concern niya yung bayan. Ako bilang Pangulo, inayos ko yung bayan, tapos biglang ito ang papalit. Alam niyang mababagsak tayo pag ito ang pumalit. Alam niya masisira tayo pag ito ang pumalit. Sa tingin ko parang si tatay parang si isang lolo na nagsasabi ng matanda na siya. Iiwan ko na ito sa inyo. Itong mga wag naman kayong ganito. Parang isang tatay o lolo na nagbibilin sa atin. Ito Pilipinas Wag naman kayong kumuha ng presidenteng weak. Wag naman kayong kumuha ng presidente na may baggage. At higit sa lahat, spoiled. Diba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ibig
lamang pong sabihin niya, napakasimple lang. Totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte dahil kung hindi totoo yan, nirisk niya yung boto na makukuha niya sa mga loyalista. Diba kaya nga sabi niya, basta ako, sinabi ko sa inyo. Ang lupit niyan. Diba? Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ang sinabi niya, magjo-join ba tayong PDP at saka yung lakas para magkaroon ng coalition? Okay? Kasi ini-expect ng mga tao na magkaroon pa rin ng coalition with Go and Mayor Sara Duterte. Alam mo sabi ni Pangulong Duterte? No. Why? Nandyan kasi si BBM eh. Ganun kalupit yung tindig at prinsipyo ni Pangulong Duterte pagdating ho sa pakikipagsama kay Marcos. Imagine niyo na lang ito. Bibigyan ko kayo ng naalala niyo yung sinasabi ko sa inyo noon paulit-ulit? Bakit hindi pinili ni Pangulong Duterte si Marcos bilang Vice President? Bakit si Cayetano ang pinili niya? Isipin niyo mabuti yan ha. Bakit pinili niya si Cayetano over Marcos? Pangalawa, bakit ni isang posisyon hindi siya binigyan? For 6 years, imposibleng hindi ho nagkakaroon ng lakaran dyan? Alam nyo na kung bakit, di ba? Ang tagal ko na akong sinasabi sa inyo yan. Sino ang nagpipiling close? Di ba? Sino nagpipiling close? Yung mga Marcoses lang. Wala namang sinabi si Pangulong Duterte na close kami niyan. Banat bay, paano naman sinasabi ni Pangulong Duterte another Marcos o itong si Amy tumulong? Pero si Bongbong ba binanggit niya? Di ba? Ang hirap po sa inyo kasi hindi ko kayo nakikinig. Sinasabi ko ng paulit-ulit sa inyo yan noon pa. Ayaw, ayaw, ayaw. Eto lumalabas na Lumalabas na ang dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos. Hindi ako nagsabi dyan si Pangulong Duterte. Bakit kayo mga tanso galit na galit sa akin? Ako ba nagsabi? Puro kayo ganito. Ano sagot? Bakit gusto nyo maging Pangulo yan? Dahil sa tatay, may vision, ganyan-ganyan, dahil kay Nostradamus. Yan ang dahilan nyo, kaya nyo gusto siya maging presidente. Si Pangulong Duterte, anong dahilan ba't ayaw maging presidente yan? Weak leader. May baggage at higit sa lahat spoiled. May dahilan siya. Kayo, ano dahilan nyo? Dinostradamus eh. Saka yung ginto, ipamimigay ko sa wala na tayong di ba? At saka yung lintik yung windmill. Sumakay kayo dyan. Sakyan nyo. Meron pa akong narinig ito. Sabi, dati galit na galit. Pinagtatanggol yung war on drugs, war on drugs, war on drugs. Yung sinabi ni Pangulong Duterte na merong isang presidential na kumatakbo na nagko-cocaine. Sabi nung iba, okay lang niya, cocaine lang naman yan. Itong si Angel Ragaggio, sabi niya, si Bongo utusan lang ni PRRD. Always remember, ang tunay na leader ay magaling na servant. Yan ang lagi mong pagkatatandaan. Oo, proud. Bongo should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is a good leader. Yan ang lagi niyong tatandaan. Marami din nagko-comment dyan, weak leader. Weak leader naman si Bongo Ano ba talaga? Alam mo, sa totoo lang ito lang ang tanong ko sa inyo. Kayo mga tanso, iba-iba yung script ninyo Nung una, ang script ninyo, kinokontrol ni Senator Go si Pangulong Duterte. So kung na-control ni Senator Go si Pangulong Duterte, anong tawag mo kay Senator Go? Magaling, malakas. Ang lupit niya, na-control niya si Pangulong Duterte. So nagpapatakbo ng gobyerno si Senator Go? Di ba malupit? Nung lumabas yung weak leader, hindi, weak yan si Senator Go kasi umiyak yan Ngayon naging weak na. Paano niya makokontrol ngayon si Pangulong Duterte kung weak si Senator Go? Pakiayos yung script ninyo Iba-iba yung script ninyo Yan ang hirap sa inyo Ang ampaw ninyo mag-isip. Kaya
tuloy pati yung script ninyo, iba-iba na. Hindi na natin alam kung ano na. Nung una, kayang kontrolin ni Senator Go si Pangulong Duterte. Ngayon naman, weak naman si Senator Go. Paano nangyari yun? Malakas na weak? Ano yan? Kaya nga alam mo, ito kaya nga sabi ko sa kanila, sorry pero I hate to say this. When you are lying, tandaan nyo yan, when you are lying, sasalpak at sasalpak sa mukha ninyo yung pagsisinungaling ninyo. Yung sinasabi ninyong kinokontrol ni Senator Go, si Pangulong Duterte, sumasalpak sa mukha nyo ngayon. Bakit? So ibig bang sabihin kaya gumanda tong bayan natin dahil kay Senator Go, dahil kinokontrol niya si Pangulong Duterte? O edi continue natin. Alam mo, sa totoo lang, honestly, sabi nila, bakit ka ba nagbobonggo? Ay, ang hinahi niyan, di mananalo yan. Ang hirap kayang ipagtanggol yan. Ang hirap niyan ipaglaban. Ang hirap niya ikampanya. Alam mo, ito lang ang sagot ko. Hindi mahirap ikampanya ang taong totoo. Ano ngayon kung hindi siya manalo? Sa totoo lang. Ano ngayon kung hindi siya manalo? Just in case lang hindi siya nanalo. Okay lang. At least, hindi ako nagsinungaling. At least hindi ko tinwist yung mga sinabi. At least hindi ako nagmarunong. 'Di ba? Hindi ako hindi ko kailangan i-repackage. Hindi ko kailangan baguhin kung ano yung totoo.